Ramdam na ramdam mo sa body. Yun yung problema. Maliit lang problema nito. Engine support yan. Kasi wala naman nagbago doon sa frequency yung andar ng engine mo. Lagay mo sa neutral. Tingnan mo. Neutral na yan. Okay, lagay mo sa reverse. Ayun. Ako, ang laki ng mamat eh. Di ba? Dito, dito mo dito. Dito ka, dito ka. Yan, tutukan mo yun ha. Tutukan mo yun. Okay, lagay mo sa neutral. Oh. Lagay mo sa reverse. Naku, wasak na engine support mo. Nakikita mo yung galaw na gano'n, no? Oh. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito, na-vlog ko na po ito nung nakaraan na sinabi ko nga po sa inyo, engine support po ang problema nito dahil kapag diniinan mong ganyan, sumandal ka, umaandar yung makina, nanginginig talaga sa buong body. Ngayon, pagka inire-reverse niya, yung cambio, pumupunta siya doon sa reverse, talagang makikita mo, gumaganon yung makina, no? Na yun ay ang ibig sabihin nun, talagang sirang-sira ng engine support nun. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Tignan nyo naman po ang nangyari sa engine support nito, oh. Talagang humihiwalay na po yung bakal. Ayan, oh. Kabilaan po yan, pati itong isang to. Ayan, nakahiwalay na po yung goma doon sa bakal. Ngayon, okay na po ito. Wala nang vibration sa body. Hindi ko lang naipakita nung time na yon yung vlog ko tungkol dito sa turbo nito kasi nasira po yung audio, nasira yung sounds natin nun. Hindi basihan yung sipol ng turbo na malakas ang turbo nyo. Basihan pa nga yun, manapa, na may singaw ang inyong turbo. Kasi pag bili nyo ng bagong sasakyan na nakaturbo, wala kayong maririnig na sipol. Mangyayari lang yan kapag yan ay pinakialaman, nilinis, dahil yan ay dagdag na labor, dagdag na bayad, hindi naman talaga kailangang kalasin. Ngayon, ipaparinig ko sa inyo kung ano ang problema nung turbo po nitong Toyota Fortuner dahil isa rin po yon sa inirereklamo po ng may-ari nito. Napakaingay daw po ng turbo nito. Hindi siya ordinaryong sipol. Ito yung sipol na para kang ambulansya or para kang fire truck kapag ka ikaw ay bumabiyahe, kapag ka pinapaandar mo itong makina nito. Sige nga, Rudy. Pakiano mo nga yung andar ng makina nito, Rudy. Sige. Okay. Pakinggan natin yung ingay ng turbo, no? Sige nga, paki-revolution mo nga. Parang sirena. Laro-laruin mo nga. Ingay. Ayun. Yan. Yan, tingnan nyo mga kapatid, yung gasket napalitan na rin, ano? Kasi kinalas na yung turbo. Sige, patayin na muna natin yung makina. Alam nyo mga kapatid, kaya ako, sa PMS, doon sa preventive maintenance natin, hindi ko sinasama yung pagbaklas ng turbo. Kung talagang ang may problema yung turbo, doon lang tayo magbabaklas. Pero yung mga PMS po na yan, hindi ako pumapayag na magbaba tayo ng turbo dahil hindi naman kailangan niyang pakialaman. Yung iba po kasi talagang kakalasin nila yung turbo, pati doon sa impeller side, iyon na-unbalance po yung ating impeller. At kapag hindi mo talaga na-eksakto yung pinaka-cover nung compressor na yon, compressor po yan eh. Pag hindi mo na itapat yan doon sa pinaka-original niyang forma, ma-unbalance yan, yan ang mangyayari. Magkakaroon niya ng sipol, magkakaroon niya ng singaw. Talagang maiinis ka na tulad nung ingay na yon at 1,600 RPM, 1,000 RPM, 1.6, tapos pagdating ng 2,000 medyo mababawasan. Kaya lang, kapag bumabiyahe kayo sa city, halos nandun lang tayo eh. Doon sa 1,000, 1,400, 1,500, 1,600, yung 2,000 RPM, takbong 100 na yan sa highway eh. Kaya ngayon, maiinis ka doon sa ingay na yon. Dahil nga po sa ito, binuksan na, ibinaba na yung turbo, pinakailaman na, na-unbalance na yung turbo, wala na po tayong magagawang paraan dyan. Marami na pong nagpa-check sa akin na nagpunta rito, yan ang yung mga issue, talagang palit turbo na po kapag po ganun ang nangyari. Ngayon, kung bibili kayo ng mga China-made, o yun nabibili sa online, nasa sa inyo po yun. Hindi rin siya ganun ka-reliable kung ganun siya katibay.
Kaya minsan, mas nagtsatsaga na lang ako doon sa mga surplus na turbo. Doon naman sa mga kinukuhanan po natin kay Ariel Sonorio saka kay Rupa Rosario, kapag kumuha tayo ng turbo doon at inilagay natin dito sa sasakyan na to at maingay pa rin, masipol pa rin, ibinabalik naman po natin yon hanggang sa makatsyempo tayo ng mas maayos na turbo. Kaya ang rekomendasyon ko sa inyo, ang bilin ko sa inyo, kung wala namang problema yung turbo o kung sa tingin nyo talagang maduming-madumi, yung sa turbine side lang ang bubuksan. Yung dinadaanan mismo nung exhaust papunta doon sa catalytic converter or papunta doon sa downpipe. Doon sa pinaka-compressor side, doon sa may impeller, doon sa pinakaharapan, wag nyo nang pabubuksan yan dahil diyan po nagsisimula ang maraming problema kapag sumingaw na po yan. Ano ba yan? Para kami dalang pasyente. No? Parang ambulansya. Okay, speaking of pasyente, pag ipinasok mo na doon yan, ilalabas ko lang yung pasyente natin. Ayun, no? Ito yung pasyente natin, lalabas ko lang yan. Ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin pa natin dito sa pasyente na to. Inuunti-unti ko nang ayusin itong minivan po na ito. Dito pa lang makikita nyo na hindi talaga tama yung pagkakabit nitong headlight, no? Tinanggal ko na muna para makita natin yung mga chismax dito, no? Ayan. Alisin natin. Ano mo, naka-cable tie. Matibay siguro tong cable tie na to, no? Matibay yan. Ayan. Ganito kasi yung mangyayari dyan, iayos natin yung alignment yan. Dapat ganyan talaga yung lapat nito. Ayan. Pero kung titignan mo dito sa mounting, tignan mo, wala tumama doon sa butas ng tornilyo. Ayun, no? No? Kaya ito yung mga babaguhin din natin dito para mailagay sa ayos itong minivan. Yun, lakas, oh. Okay, testing. Konti na lang. Ito ang may problema. Ayan, oh. Okay. So ito, ibababa natin itong fender. Itong pinaka-fender niya. Ibababa yan. No? Dapat kasi ito pantayan. Itong pinto, tama ito eh. So ito, ibababa natin para tamang-tama susunod ngayon tong ilaw. O yan. Lahat po itong mga disc, rotor disc nyo, ipakakalas ko na po ito para ito ay ma-replace. At magpapalit na rin po tayo ng brake pads dahil manipis na lang po yung brake pads nyo. Ayun, oh. Baka ito original pa mula nung nabili nyo. Sabi nyo nga, hindi nyo pa halos nagagamit ito. Bakit ganito na? Puro kalawang-kalawang na. At dito, mayroong extension, yung rack end, saka yung tie rod. Hindi ko alam kung yan ang original niya. Tingnan mo to, ano. Ang problema lang dito, walang lock. Dito, walang lock dito, eh. Oh. Basta pumasok lang siya dito, wala siyang lock. Hindi katulad nito, may lock dito. Oo. So tayo, gumagawa rin tayo dyan ng ganyan, pero naglalagay tayo ng lock. Ito kasi walang lock. So iyan yung mga aayusin natin. Dahil ang gusto ng may-ari nito, magamit niya talaga to nang hindi siya kakabahan. Pagka ganyan naman, na teka-teka yan, walang lock yung rack end, dun sa tie rod end, delikado po yan. Kaya yan, aayusin po natin. Pati itong mga preno nito. Yung pagdating sa body, bahala na po si Tokayo na pintor natin para ayusin to. Talagang wala po sa alignment. Lalo na to, wala sa alignment to, kailangan ibaba yan. Tapos itong kalawang na to, ayan, oh. Sa malamang magpaalis tayo ng windshield, paakyatin natin yung mga taga-agila dito para ito ay matanggal muna yung salamin at magba-body repair po tayo dito. Kinalawang kasi ito, eh, oh. Pakita mo nga ito, oh. Kinalawang to, eh. Pag hindi yan naagapan, mabubulok ng todo yan, papasok na tubig dito, lalong lalaki yung problema. Dito naman, sa makina, wala akong masabi, medyo maganda yung andar ng makina nito. At ito po kasi naka-turbo. So ito yung kanyang intercooler. Ngayon, ang inayos namin dito, nag-overheat. Ngayon, okay na po yung overheat nito, pero aalisin ko yung pagkakarekta nung radiator fan. Kasi ito, pag susi mo pa lang, gumagana na yung fan. Dapat hindi. Dapat yung automatic pa rin tayo. So, yun pa yung mga ayusin natin dito. Pinakita ko sa inyo, yung kanyang rack end at tie rod, walang lock yun. Babaguhin natin yun, papalitan natin yun. Maghahanap tayo nung talagang magmamat sa kanya na rack end at tie rod nang walang extension. Tapos ito pong dashboard, ayan.
ayusin din natin to. Ito lang ang problema dahil nga ito mga pinutol-putol po yan, malulutong to. At ang mga naka-epoxy lamang po yung likod nito. Kaya dapat maingat din ang paghawak dito, pagkakalas dito. Dahil talagang baka sa halip na makaayos dito, marami tayong masira. So ayan, ang taas ng minor niya kapag nag-automatic yung aircon. At hindi siya accurate, no? Ang aking temperature settings ay nandun sa 28.5. Doon lamang siya nag-automatic. Pagka ibinaba ko na yan, ay hindi na po nag-automatic yung aircon nito. No? Nandun lamang siya doon sa mataas na RPM na yan. So yan yung mga aayusin pa po natin dito. Ito mga kapatid, sa pato, ang laki ng lampas. Tingnan mo, dito. Sa side view, yan. Laki ng lampas. Lampas-lampasan to. Tapos yung pinto, halos sa bumangga na dito. Ayan, Kaya talagang wala sa alignment at mahirap siyang itulak. So, ito automatic to. Ayan. Okay naman yung kanyang pagka-automatic. Kaya lang, pag isinara mo na nga siya, ay hindi sila nakapantay dito. Ayun, nakaangat po ito. Angat na angat, So dito, ang aayusin natin, itong pinto. Itong pasusunurin natin, dapat ganyan po siya. Ayan. At medyo ibababa natin yan. Kasi ito, naka-release to. Mahirap galawin to. So kung ano ngayon yung forma niya na yan, yan na po yan. Itong pinto ngayon, ang pasusunurin natin. Yan po ang mangyayaring trabaho dito nung latero natin. At dito na tayo gagalaw sa mga bisagra po dito. Yung hinges na yan. Diyan tayo gagalaw para maibaba natin yung pinto. Para maiayos natin. Hindi siya basta-basta sasara. Kasi nga kailangan itodo mo. Problema. Tapos ito, kakalasin din natin itong mga bumper niya. Pati nga po yung ilaw nito, mga nakaangat na nag-aangatan ng lahat. Ayan, Mga kapatid, mayroong mga magagaling talagang gumawa diyan sa Mindanao Kaya lang ito, mukhang binara-bara siguro to, minadali siguro. Kaya ganito ang kinalabasan nitong minivan na ito. Mayroong mga magagaling gumawa, talagang magaganda nila napapalabas yung itsura ng mga minivans. Yan. Galing to ng Banawe. Pina-rebuild doon. Noon dinala sa kanila, may atras. Delay lang ang atras. Delay lang ang atras. Ngayon wala nang atras. Ngayon wala nang atras. Allah. So hindi na dinala dito yung sasakyan. Sa adventure po ito mga kapatid. Kaalis lang nung lala mo ba yun? Oo. Ganun din to, overhaul din to. Ito, bangga ito, palit ng bumper, palit ng condenser, palit ng radiator, palit ng hood, mga ilaw. Ang masaklap dito, pati yung makina, nabasag ang crankcase nito. Pero alam nyo naman, meron tayong magandang pang-welding, yung MIG welding natin. So dito na rin po yan tinira. Ngayon, maandar na. Pintura na lang to, Pyong. Sige, iangat mo nga. Matindi, matutuwa na yung may-ari nito. Ayan, maandar na. Naku, napakadumi. Ito, bumangga sa pader. Okay. So, maayos na. Yun, nakatingin tama na yun, Yun, hanggang doon umabot yung bangga niya, Ayun, talagang umusog na ganun yung makina nito. Kaya pati yung tambucho nito, yung exhaust nito, nadali, pati yung oxygen sensor. Mabuti na lamang, nagawan pa natin ng paraan. At ito, maandar na. Hugasan na muna to bago ilipat doon. Mga kapatid, ito na yung D-Max na tinanggihan ng dalawang shop. Doon sa kanyang problema, doon sa error code na dinala sa kanila. Ngayon, maayos na po ito. For release na po ito. Nagtagal lang sa amin dahil inabot ng bakasyon Nung nagbakasyon ng December 22, bumalik sila. January 5 na Itong mga tao natin, kaso yung trabaho ng electrician, yun ang importante. Naiwan pa kasi na nakabuyang-yang yung mga kable nito, hindi pa talaga naayos yung wiring harness. Pero ngayon, maayos na ito, i-release na po natin. Ang mga naging problema lamang talaga nito, nasira na rin yung kanyang MAF sensor
yung mga sockets, mga durug-durug na, pinalitan na rin natin. At yung mga wiring harness nga po na nagkaputol-putol, yun po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng check engine. Ito pong D-Max po na ito. Eh nga lang, natakot yung ibang mga shops, yung dalawang shops na tumingin dito, ayaw nilang gawin. Eh ang hindi nila alam, may mga putol na wire lamang po pala doon sa wiring harness. Ito na po yung kinalabasan ng trabaho natin dito sa D-Max po na to. Pakita mo to, pakita mo to. Ayan yung wiring harness, maayos na po ang pagkaka-wiring dito. Pati yung mga flexible hose niyan. Tapos nabalutan na rin yan ng tape. At ito yung pinalitan natin na map sensor. Kaya po ganyan ang may kulay yan. Dahil nga po ito ay SAR Plus na binili natin kay Miss Rupa Rosario ng MC2 Auto Supply. Tapos itong socket na to, ayan, yan po ay mula po sa Shopee. Shopee lamang po yan. Naka-order tayo sa Shopee. Yun nga lang din, dahil sa inabot din ng bakasyon, nagtagal din po ang dating ng mga pyesa na to. Ayos na po itong D-Max na to. Okay na, okay na. Naligaw po kayo dito. May pick up ako dito eh. Ay, ano po yung pick up nyo? D-Max? Ross ang pangalan. Sino po nagdala kayo? Hindi, nag-book. Nag-grab. May nag-book. Pick up pala. Grab pala siya. Natakot ako. Akala ko pick up na ganito. Natakot ako doon, kuya. Grab pala si kuya. Sabi niya napapanood daw niya ako sa YouTube. Oo, natakot ako, kuya. Akala ko meron kang pick up dito na gagawin. Natakot ako.